kami po ay handa makipag-meet anytime. Nagkaroon din po kami ng konting coordination nung yung delay kasi dun sa CREATE. No? So yun ang huli namin pag-uusap sa ilan membro ng economic team. At gusto muna namin ilatag tong proposal na to, mapag-aralan nila, but ready kami makipag-meet anytime. Pero tama yung direksyon ng tanong mo na yung programa versus execution. So ganun din po. Kaya namin hindi inuna yung Bayanihan 3 nung inaayos pa natin yung 2021 budget. Kasi marami dapat na nasa Bayanihan 3 nasa loob ng 2021 budget. At yung 2021 budget, hindi biro yan, 4.5 trillion. So isa din natin dapat tignan kung paanong pabilisin dito pa lang sa first quarter, maraming lumabas na pondo sa 2021 budget para nga yung tamlay ng ating ekonomiya, di ba, ay lumabas. Katulad po halimbawa sa agriculture. Alam naman natin sa agriculture, may cycles yan eh. So the earlier mo ilabas yung pera, the better sa mga mangingisda at magsasaka. No? So, yes, we're willing to meet anytime sa mga economic managers. But right now, more of yung tao at yung kapwa naming kongresista nakaka-meeting namin at pinupuntahan namin talaga sa lugar. So kung makikita nyo yung pinuntahan namin the last 3 weeks, halos mga rural areas talaga. Kasi dito mo talaga mararamdaman ang mga problema. Sa mga urban, kahit malaki din ang problema, more on traffic, transportation, di ba? Pero sa rural, makikita mo talaga yung sinabi ni former Deputy Speaker El Rey Villafuerte na gutom talaga yung unang, yung narinig talaga namin, gutom o kaya sir, wala na kaming malapitan. Ganun na talaga. Dito sa urban, nag-umpisa na nga yung, yung mga loans na hindi na bayaran ng 6 months, 8 months, tapos yung mga, yun nga, yung medyo may trabaho, yung mga anak malapit sa university, pero ngayon naghahanap na ng bagong titirhan. So mararamdaman mo eh. So we really need to do something. We need an adrenaline shot talaga. We need to nurse back to health our economy, and it starts with every Filipino family. Hindi to pwedeng para sa big business lang, para lang sa micro, small, medium enterprise, para sa ganitong industriya. I think we all agree dito po sa mga nag-sign ng proposal, and sana po, regardless kung sino nag-propose, bigyan ng equal pahalaga ng bagong leadership. Tandaan nyo po, nung time namin, wala kaming pakialam kung sino mag-propose. Opposition, administrasyon, minority, majority. Basta't maganda yung proposal, we give it to the Defeat COVID Committee, and then niraratsada namin yan. So sana nga, we will have the support then despite the fact na kami ang nag-propose nito. Kung gusto nila burahin pangalan namin, lagay pangalan nila para lang mapabilis yung proposal noon, papayag naman kami. Diba? Ang point lang namin, this is such a simple proposal. Madali itong i-argue, madali itong ipagtanggol, madali itong i-implement. Thank you, Cherry Ilaw of Sunshine Media Network. Mike daw, wala daw si Mike Defensor. Pakibigyan ng bagong mic. Good afternoon, Kong Alan. Congresswoman Stella Kimbo once said na medyo complicated ang source of funding kaugnay po dito sa Bangon Pamilyang Pilipino Assistance Program. Kung kukunin daw kasi ito sa unprogrammed funds ng 2021 budget, sa 72.5 billion unprogrammed funds daw ito kukunin, which is a budget para sa COVID-19 vaccine. Ano po yung reaction niyo po dito? First of all, I'm a admirer of Congresswoman Kimbo. She participated very much sa ating defeat COVID. Pero isa siya sa nagtutulak ng Bayanihan 3 na mahigit 400 billion. So siguro, simple math lang naman, kung kaya nila maghanap ng 450 billion, bakit hindi makakahanap ng 200 billion? And siguro, hingin natin kay former Deputy Speaker Villafuerte na ulitin na sa website ng DBM, available yung pera. So yung nakalagay kasi sa bill, options yon. Pero itong bill naman na to, pupunta naman to sa Ways and Means at saka sa APRO.
madaling baguhin yon. So the first question before saan kukunin yung pera, agree ba tayo na makakatulong to sa lahat ng pamilyang Pilipino? At agree ba tayo makakatulong to sa ekonomiya? May mga proposal kasi na makakatulong sa ekonomiya, pero kawawa yung malaking sektor ng ating lipunan. May mga proposal naman, masaya tao, apektado naman yung ating ekonomiya. But if you look at our neighbors, yung pinakita ko sa inyo kanina, they all did this. And if you look at the big countries like US, UK, ginagawa din nila ito. No? So unless I get a reason na very clear kung bakit hindi mabuti sa ating ekonomiya na magbigay ng 10,000 per family, kaka-problema tayo, di ba? So, kung titingnan mo proposal nila sa Bayanihan 3, maganda, pero komplikado pa eh. Lalagay mo pa sa lahat ng agency, mag-a-apply pa. Kayo, nandito kayo sa SM Ora ngayon, kita nyo yung pila sa baba, SSS at saka Pag-ibig. Mukhang yung ibang opisina nila around Metro Manila, sinara, nagkumpulan dito. So, ba't pa natin pahihirapan ng ating mga kababayan na may simpleng programa naman na idiretso sa kanila yung pera? Sa US po, more than 300 million Americans, minemail na lang yung cheque. Tapos bahala na sila. So, let's not complicate something that's very reasonable, feasible, at simple. So, Elroy, may I ask a favor na ulitin natin saan pwedeng kunin yung pera? Sir, isususukan ko lang yung sinabi niyo po kanina about dun sa BPP. Open po ba kayo na maging co-author sila Speaker Velasco, yung camp nila, para lang po maipasa po itong BPP? Even willing to give them the bill. Ginawa na po namin yan many bills nung senador ako, tapos kakilala ko yung author sa House, pero meron may gusto mag-take over. Walang problema yon kasi nga, it's not really time for politics or for credit. It's really time na magkaroon ng ating mga kababayan ng konting puhunan, konting tulong, no? So, kami lang naman, we want the economic team, and they've always said that basta't proposal natin, pag-aaralan nila, it's much less complicated, costs much less than the Bayanihan 3. Sa Bayanihan 3, by the way, walang counterpart na yung diretso sa pamilyang Pilipino. It's all through the agencies at may mga requirement. We're also willing to sit down with the economic team and with Congress para tignan yung mga taba o fat dito sa 2021 budget na sa totoo lang pwedeng i-cut. Kasi sasabihin natin sa tao, you have 4.5 trillion worth of funds for services. Sasagutin ka rin ng tao, boss, diretso mo na sa amin. Diba? Hindi na nakakatan. Kami pa magde-decide kung saan namin gagamitin. No, so what's 200 billion over 4.5 trillion? Diba? Napakaliit nun. And we can point, we just didn't want to fill this press briefing with technicalities and numbers. But sa hearing, let's find out sa hearing and schedule nila. I think it's about time that we find out who is for the proposal and who is against the proposal. And for the record, we support their Bayanihan 3. Ang punto lang namin, matagal pa yan, malaking usapan pa sa Malacanang dahil ayaw nila, tapos mapasaman yan, matagal ma-implement yan. Ito, nasubukan na natin to. So, kaya nating i-implement to. Kung sa Marso at saka Abril ay may bakuna na, hindi na namin to pinopose. Kasi kaya na nating medyo bumangon at ease yung restriction. Hindi tayo back to normal after the bakuna, pero may konting higher degree of economic activity. Pero yung sasabihin natin na by the end of the year, and by the end of the year, 70%, so may 30% pa na hindi, pwera pa yung mga hindi pwedeng bakunahan, bata at saka yung mga vulnerable masyado na seniors. So, you know, anong gagawin natin in the meantime? Kung yung US na nagbabakuna na ng frontliners lang ngayon, nag-iisip pa rin magbigay ng cheque diretso sa ating kanilang kababayan, siguro naman may konting wisdom iyon. Kung ang Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapore, nagbigay din sa kanilang citizens, bakit naman mahuhuli? So if we tell our Filipino people, you deserve the best, let's back it up with action, no? So we welcome not only them being co-authors, taking over the bill, we're also welcome to counter proposals.
So kung may proposal sila na mas makakatulong at mas maganda, why not? Pero gawin natin simple. Kami, nung pinag-uusapan namin to, tempted din kami na gobyerno bumili ng bigas para sa farmers kumita ng konti, ipamigay yung bigas. Pero komplikado pa eh. Diba? Sino magdi-distribute? Paano yung distribution? Paano kung hindi kayo sa isang bahay na pamilya? Hatiin nyo ba yung isang sakong bigas? So we thought of many options, yung pagle-lend din sa mga small businesses. Pero hindi naman lahat kayang magbukas eh. Yung iba wala pa rin customer. Inisip din namin mga nawalan ng trabaho. But itong diretsyo na lahat bigyan ng tig 10,000, I think lahat po yan gagastusin nila yung pera eh. In fact, sa 10,000 na yan, most ng bibili nila may VAT naman. So 12% yan, balik din kaagad sa gobyerno eh. So kahit anong gawin mo, dito sa 10,000 na to, makikinabang yung ating ekonomiya eh. That's the reason why we're pushing this simple, implementable, feasible. We wouldn't do this kung tingin namin hindi kaya. Tinaya na namin ang pangalan namin sa 2020 budget, sa Bayanihan 1 and 2, sa Create, sa mga tax measures before that. So why would we propose something ngayon na incredible or hindi pwedeng maipasa? But wala pa kaming lugar na pupuntahan na sinabi nung tao sa amin, huwag kayong mag-aalala, Congressman, okay kami. Hindi. Lahat ng puntahan namin, hirap po kami. Yun po ang sinasabi talaga. Sir, willing din ba kayo na kung sinabi niyo willing kayong maging co-author sila, sir, willing ba kayo na mag-usap na lang para mag-craft na lang ng isang bill? Yun naman ang instructions si Presidente nung nagpapalitan kami. Sinabi, mag-areglo na lang kayo ni Alan at nangako nga yung dating speaker na ayusin, walang tanggalan and everything. Pero hindi ganun nangyari. Pero siguro nahimasmasan naman everybody, we're all public servants, na-realize na nila ngayon that pusang loob kaming sumusuporta sa leadership. So ang pag-usapan na natin ngayon, paano matulungan ang tao. So kami, we've always been ready. Diba? So ngayon, if they want the bill, they can file it today, we can withdraw ours. Ang point ko lang, the sooner that we get 10,000 pesos sa bulsa ng bawat pamilyang Pilipino, the better off our economy and the better off yung ekonomiya lalo sa baba. Halimbawa, isang makikinabang talaga dito mga sari-sari stores eh. All over the country, di ba? Mga tricycle driver all over the country. Mga nawalan ng trabaho katulad ng mga massage therapist, mga musicians, di ba? Yung mga bawal na magtrabaho during the lockdowns because of yung contact sa person, di ba? Ang daming nawalan ng trabahong hanggang ngayon hindi pa fully makarecover o naka-part-time lang sila, no? Like yung tricycle, kalahati lang yung sakayan tapos rotation pa sila kung sino, di ba? May mga, halimbawa, yung mga pushcart na iba, yung iba sila pa nagbayad na maglagay ng acrylic lang eh, para makita ng mga bumibili na hindi natatalsikan ng laway yung inibentang pagkain, no? And lastly, ang experience namin at si El Rey, marami na kami napuntahan together, dun sa pinaka-rural na areas, hindi COVID din ang problema eh. Problema talaga, kahirapan eh. Pagkain talaga at saka yung bahay na nalipad ng bagyo eh. Yun ang So pag tinanong nyo COVID, sir, hindi kami mamamatay sa COVID, mamamatay kami sa gutom. That's not a very accurate statement because both can kill you. But I just used it to emphasize, yun ang daing ng tao sa amin. So people don't really care sinong author, anong programa, anong pangalan. We can call that Super Bayanihan, Bayanihan 3, Bayanihan ganyan. Pero napansin nyo ba, we always use as one. So we win as one sa SEA Games, we heal as one sa Bayanihan 1, we recover as one sa Bayanihan 2, tapos gusto nila dito, we rebuild as one. Kaya nga as one sama-sama tayo. So kung kami sumusuporta sa Bayanihan 3, sana suportahan din nila itong proposal na to. Para as one nga tayo. Thank you, Romer, Filipino Mirror. Good afternoon. Sir, dun sa Bayanihan 3, as stated by Congresswoman Stella Kim, yung sa cash assistance is 1,000 for every family, then another 1,000 per student, and another 1,000 sa teachers. Sir, ang ano ko lang po yung
nabanggit po yung availability ng funds, yung source ng fund na pwede para dito sa cash assistance. Di po ba kailangan din ng certification from the Bureau of Treasury kung talagang may available para ma-push po yung any proposal dun sa fund na kailangan? Romer, normally kailangan, but we're in extraordinary times. Kung yun ang sasabihin nila, di sana yung Bayanihan 1 hindi na ipasa. Wala pong certification ng Bayanihan 1. Diba? So, dun sa 1,000, maganda yan. Before ako pumunta dito, nag-attend ako ang DA under Bayanihan 2. Nagbigay ng 3,000 plus 2 tray ng itlog at saka 25 kilos ng bigas. So, realistically, Romer, ang importante kasi may impact sa buhay nila eh. Sinong tatanggi na bibigyan ng tig 1,000? Pero saan aabutin yung 1,000 na yan? So, halimbawa, sabihin mo sa teachers para sa internet. Maganda yon. Pero tanungin mo yung teacher, ma'am, piliin namin kayo, estudyante, teacher, laborer, tig 1,000 or 10,000 na lang kayong lahat. The reality is, Bayanihan 3 is more than 400 billion. And marami dito administrative cost kasi paano papatakbuhin ng gobyerno yung programa. Samantalang ito, may sistema na ang LGUs with DSWD, ifa-fine-tune na lang ito, madi-deliver diretso sa kanila. So I'm 100% sure we can reconcile yung legalities, technicalities, saan kukunin ang pera kung ite-take up to ng committee. Pero ngayon lang ako nakakita na people agree with the proposal pero hindi kinakalendar because mag-a-argue dun sa technicality saan kukunin ang pera. Ang tao ayaw ng technicality, gusto niya solusyon. And ako, as former speaker, nagawa natin yan sa Bayanihan 1 and Bayanihan 2. So, why can't we do it now? So, meaning, kung palitan namin ang pangalan nito, gawin namin Bayanihan 3, pwede. Pero dahil iba yung pangalan niya. So, gusto nila, i-merge nila yung Bayanihan 3 at saka itong batas na to para silang author. And then, ipasa nila yung section na to. Diba? Wala kaming problema ipasa din yung sa kanila eh. Hindi implement ng gobyerno kasi nga, hindi daw napapanahon. Hindi kami nagsabing hindi napapanahon ang Bayanihan 3. I've always supported them. I've always supported Congresswoman Stella nung final niya to. May magandang version din sa Senate, version ni Senator Recto. Diba? Maganda yung version ni Senator Recto na pag-aralan ng husto yon. Ang problema nga, yung economic team na mismo nagsabing hindi. So, kung sasabihin nila, sir, we have 1 billion, hindi 10 billion. O di pag-usapan natin kung pwedeng 2 gives yung 10,000, eto na yung 5,000 habang hinahanap yung ano. So we're open to all kinds of proposals. Pero let's all agree, people need money in their pockets. Kailangan ng tao ngayon ng cash talaga. Kailangan nila ng tulong. Diba? So if we all agree on that, let's all try to find a solution. Etong hinahatag namin, isang possible solution lang to. If you have a better solution, mga colleagues namin sa Congress, pag-usapan natin. Rather than ang pag-usapan natin, tsa-tsa. Diba? Anong matutulong ng tsa-tsa right away? Unang-una, ang Senado, hindi nila priority ang tsa-tsa. So, ubusin lang natin yung ating effort. Don't get me wrong, ha? I am for, and I've always been for, the economic provisions to take a second look at palitan yung iba. Hindi ako anti-tsa-tsa. Yung timing po ang aking sinasabi. Na kung hindi rin naman ite-take up ng Senado, ang COMELEC, pinag-uusapan na bawal ang face-to-face na kampanya sa 2022, malayo pa yon. Meron pang bakuna na parating. Paano ka magple-plebisito? Pwede ba plebisito? Yes na lang kayo lahat, mamamayan? Wala nang paliwanag sa tao, wala nang debate, walang kampanya for or against dun sa mga may gusto. So yun naman ang point namin na maraming tinitake up ang Congress ngayon na maganda pero hindi angkop sa tamang panahon. Kasi ang panahon ngayon, how to address lives and livelihood, buhay and kabuhayan. Ito po hindi namin bagong naisip. Since the lockdown, wala po kaming ibang sinasabi kung hindi